Okay pa ba kayo? Yan. Okay. Sige, upo muna tayo. Masyado pong masaya. Maraming salamat po sa suporta para po kay former President Rodrigo Roa Duterte at of course, kay Pastor Kibuloy. Nakakatuwa talaga ang mga Pilipino. Iba po talaga pag nagkakaisa. And by the way, Happy Women's Month sa mga kababaihan. 'Di ba? Bilang babae, ate, tiyahin, lola, nanay, kayo po, nandito po kayo, naging OFW, para ho isakripisyo ang inyong sariling buhay para ho sa inyong mga pamilya. Kumusta naman ho kayo dito sa Hong Kong? Masaya, ang sarap ng weather. At ako, every month ho, nandito ako before. 3 years ago, ang pinaka-last na every month nandito ako kasi may mga partners who rin ako dito sa mga negosyo ko. So anyway, ang Pilipino, iba po pag nagkapamilya. Tama po ba? Ang babae, katulad ko, iba rin magmahal, di ba? Sagaran. So ngayon, hindi ho ako malapit kay Pastor Kibuloy. Hindi rin ho ako miyembro ng KOJC. Pero, makulit ho ako eh. Kapag gusto kong makilala yung tao, gusto ko hong ma-meet. Gagawa ako ng paraan para sila ay makilala ko. Very persistent. Alam niyo ho yun? Nung nangyayari yung mga bagay-bagay, sandali, kilala niyo po ba ako kung sino ko? Okay. Para sa mga hindi nakakilala, ako po yung naging whistleblower at ako yung nagsabi, pinagbabawal na droga ni BBM. Okay? So, anyway, nagagalingan ho ako sa mga taga-KOJC. Yung kanilang faith sa Panginoon, yung kanilang forgiving heart. Kasi nung time I'm a born-again Christian. Makasalanan din ho ako noon. Hanggang ngayon, nagkakasalo. At as OFW, tayo ay umaasa, kayo ay umaasa upang magkaroon ng pagbabago sa ating bansa at para kayo po ay makabalik sa Pilipinas kasama ng inyong mga pamilya. Nung nangyari ang KOJC siege, iba ho ang nakita ko. Ibang level na pang-aabuso ang nakita ko sa ginawa sa walang kamalay-malay, tahimik at hindi violente na mga tao na namumuhay sa loob ng compound ng KOJC. Bagkus, kahit ho, sila po ay naapi, sila po ay inabuso, at ang kanilang personal na pamumuhay or private na bahay ay pinasok, nanatili ho silang kalmado at sa huli, nagpatawad. Iyan din ho ang isang dahilan kung bakit nakita ko na hindi totoo ang sinasabi nilang pangit na ginawa ni Pastor Kibuloy. Because nakita ko doon kung gaano kabuti ang mga tao sa KOJC. Diba? Iba yun eh. Kasi, diba, magre-reflect kung paano si Pastor bilang tao at leader, magre-reflect yun sa mga tao sa loob ng KOJC. Eh nakita nyo, mapagpatawad, kalmado, at sa huli, nagmahal. Diba? Alam mo, meron kasi akong bakit hindi rin ako mapanghusga basta? Ang dami nagsasabi, si Pastor Kibuloy ay isang masamang tao. Ang dami niyang ginawang pangit. Ang hirap pong manghusga sa isang tao na hindi mo nakasalamuha, sa isang tao na hindi mo kilala, sa isang tao na wala kang personal experience. So dapat hindi tayo manghuhusga. Yung mga nagsasalita against kay Pastor, tigilan niyo lalo na hindi niyo siya kilalang personal. So ngayon, si PRRD naman, bakit siya yung gusto kong presidente?
bakit siya pa rin sa akin ang pinakamagaling, simula ang pinanganak ako, pinakamagaling na presidente. 'Di ba? Dahil I hate drugs. Ayoko ng addict, ayoko ng sugarol. And siya lang ang nag-iisang presidente na lumaban against sa droga. Tama? Ako, bibilib lang ako kapag ang presidente or nauupo or yung mga tao na magiging leader natin ngayong darating na eleksyon ay walang katakot-takot na labanan ang paglaganap ng droga. At si PRRD lang nakagawa nun. At naging okay ang ating pamumuhay nung siya ang namumuno, mas tahimik. Hindi katulad ngayon na puro kasinungalingan na sinasabi nila. Na, sabi nila, peaceful? Anong peaceful? Nagugutom nga tayo. Tama? So, ngayon sa darating na eleksyon, suportahan ho natin kung sino ang kanyang sinusuportahan. Magandang hapon po. God bless. Maraming salamat kay Binibining Cathy Binag.